Okay mga kapes, tuloy po natin. Magana para magtayo ng Korean Supermart. Nung may put up na po lahat at mag-o-opening na, binaliwala na po siya. Okay. Bakit nga ba babaliwalain ni Idol Basel etong si Mr. Chang? Alam mo kung bakit? Dahil nga dyan sa pera, dyan sila nagkaroon ng kumbaga naging iba yung mindset nitong si Mr. Chang na dahil sa pera dahil nga hindi nyo ipinaliwanag ng maayos dito kay Mr. Chang. Kasi si Raymond kasi, siya yung nagsimula ng pagbibigay ng 7.5. At ang pangalawa naman, itong si Chong Bobby Channel na kung saan ay nasa gilid din lagi naman ito si Mr. Chang, dapat pinaliwanag nyo ng maayos dun sa tao, dun sa matanda, na yung kinitang yan ay ganito, pero wag mong pag-iisipan ng masama etong ating iniidolo, di ba? Kasi sa pagbibigay nyo ng pera, alam ko naman ganun din yung papasok agad kay Mr. Chang na pwedeng kumita dito sa YouTube. Pero dapat, para hindi pa mas mapasama o mas magasgasan pa itong pangalan ni Idol Basel, kayong nandiyan sa tabi niya, dapat ipinaliwanag yun ng maayos na alam nyong hindi maaapakan yung pagkatao at reputasyon nitong isang ito na tumutulong sa kanya, di ba? Kung talagang concerned kayo pero hindi sa nangyari kasi parang panunulsol na ginawa nyo na sige, dahil nga sa million yung views mo dyan, nakasama ka ni Basel Manadil o ni The Hungry Syrian, sulsulan natin na ganito, may malaking kang makukuha na pera dyan kasi nga nakasama ka sa vlog na yan. Siguro, maaaring ganun ang sinabi nyo dito kay Mr. Chang sa halip na inyong palinawagan at palawakin ng pag-iisip na sana hindi magasgasan yung pangalan ni Idol Basel sa pagsasama nilang dalawa. Hindi, Chong Bobby Channel, ang ginawa nyo siguro ay nanulsol pa kayo ng nanulsol. Kasi kung kayo talaga concern sa isang tao, papayuhan mo yan bibigyan mo ng magandang advice yan, di ba? Lalo na't alam mo naman yung itinulong ni Idol Basel Manadil, di ba? Ganun lang naman kasimple yun Kaya lang lumaki yan kasi nga may sulsol. Ganun lang naman yun di ba? Kung pinaliwanag mo ng maayos, kung binigyan nyo ng advice, hindi magkakaganon yun, di ba? Ganun lang naman kasimple. May tanong ako, meron ba silang agreement dun sa pag-vlog? So ito, magandang tanong to ni DJ Byron. Shoutout po sa inyo, DJ Byron. Napakaganda po ng tanong yung ito about sa agreement. Ni Idol Basel na meron siya makukuha pera? Si Mr. Chang? Wala po. Kasi hindi niya naman po alam na ganun pala ang kalakaran dito. Hindi niya malalaman at hindi niya rin alam kasi nga hindi niyo ipinaliwanag ng maayos ni si Raymond, 'di ba? Kung pinaliwanag niyo siguro ng maayos kay Mr. Chang, maaring kumbaga mapigilan yung ipapasok sa utak niya, 'di ba? Kumbaga parang pwede niyo pang ilis ng landas yung masamang iisipin niya sana dito kay Idol Basel Manadil, 'di ba? Yun yung dapat. Kung talagang concern kayo sa tao, 'di ba? Dapat bibigyan niyo ng magandang advice at payo itong matandang to. Pero hindi sa halip na ilihis niyo, lalong nalihis sa masama yung pag-iisip niya. Ganun lang naman kasimple yun. Hindi aware si Mr. Chang na gano'n. Hindi po aware. Hindi ba natanong ni Mr. Chang yan kay Idol Basel na dahil sinasama siya sa video, hindi ba ako magkakaroon din ng royalty or parte ng pera? Zero idea po siya dahil isa rin kulang siyang dayuhan dito sa bansa natin. Kaya hindi niya po makuha na ganun pala ang kalakaran. Nasa labas po ako dahil may kinukuha pa po akong papeles. Sige. Nasa labas po ako ng barangay. Pasensya na po, maingay talaga ang... Wala problema, maayos naman yung signal mo. Huwag kang mag-alala, Chong Bobby, hindi lang ikaw maingay, pati yung aso dito sa aming kapitbahay. Kanina, Chong Bobby ngayon, medyo naghangla ng konting camera mo, pero malinaw yung signal mo. So, kamusta naman ang health ngayon ni Mr. Chang? Sa ngayon, sir, kasi sir, may sakit ito. Okay. Kailangan ko, sir, na may pa-check up. Ayon po sa laboratory. Sa may prostate symptoms po siya. Meron siyang prostate symptoms. Narinig di ba yun? Sir, bakit? Hindi ko alam kung anong reklamo dito. Hello? Saglit lang. Hello? Sige sir, nandito ako, naririnig kita. So yung mga kapeso, medyo magulo po yung interview dahil nga po medyo maingay po ng konti dun sa loob po ng barangay hall. Ayun sa maririnig nyo naman po mga kapeso.
So, Hindi ko alam. May kausap ko lang. Ayan. Try natin i-pass forward. Sir, hindi na rin naman kasi nakikipag-usap si Basel dito. oo. Oo. Pero ikaw, okay. Pero ikaw, Chong Bobby, ano naman yung naging involvement mo dito? Kasi sir, Sige, Chong Bobby. ang papel ko lang dito, sir. Ayan, so Ako- pakinggan po natin dito yung naging papel daw ni Chong Bobby. Tinatanong siya ni DJ Byron kung anong naging papel niya dito kay Mr. Chang. At dito sa pagpunta ng barangay hall para magreklamo at maghain nga po ng pagbablatter dito nga kay Idol Basel. Yung Kasi kailan na po nangyari? from November to December. Dahil po, November to December. Pagkakailangan talaga. Sige, Chong Bobby. Sir, pakiulit ng tanong. Sabi ko, ano yung naging papel mo dito? Sir, nung bagyong Rolly, nakita ko to sir sa kalsada nagtitinda ng Korean noodles. Palibasa sir, nakita ko, hinahangin yung paninda niya, napunta sa kalsada, tinulungan ko hanggang sa, sabi ko, doon ka na lang sa pwesto ko magtinda. Para ka ako in safety ka. Ngayon sir, since na nag-viral to sir, Korean vendor na to, pumunta sir ng ABS-CBN, si Ryan Bang, saka ito sir, si Basel sa pwesto ko. Oo. Hanggang sa nagkamabutihan ho silang ang tawag doon, naging Abuchi and father and son daw sila. Oo, naririnig namin yun. Father and Naririnig. son. Yes. Ngayon sir, nung mag-father and son sila, etong matanda, Kung mapapanood yung mga kapeso, parang nakakainis itong pagmumukha ni Chong Bobby. Ano yun, Tim? Parang nangaasar. Doon sa pagsasabi niya na naging father and son. Yung parang nangaasar yung mukha. itong si Mr. Chang, wala namang alam na ang pagbablog pala ay pinagkakakitaan. Oo. Okay. Ngayon sir, sa madagsabi, sila sir nagsama hanggang sa, kung hindi ako sir nagkakamali, naka-12 yata silang vlog. Ngayon, may Bilang na bilang Malaking pera nga naman daw. Ay, naku. nung time na yun sir, meron din akong katabing clinic. Okay. Dahil napapansin ko pag umiihi siya, sumasakit ang kanyang Wow, napakabait naman. may nahirapan siyang umihi, minsan napapayak sa sakit. Wow. Oo. So, Kailangan alalayan, iihi lamang. Talaga naman nakakapasok ko pa ng loob CR. ano ko siya sir sa tabing clinic ng tindahan ko. Nakipag-usap si Basel na tungkol nga sa problema ni Mr. Chang sa kanya. Na ang sabi ng tao na yon bilang konsiderasyon na lang. Sana bigyan mo yung matanda. Ano ba sinasabi mong konsiderasyon? Ang konsiderasyon po, unang-una, mas matanda po kayo sa akin, Chong Bobby Channel. Parang apo nyo na po ako. Chong Bobby Channel, mawalang galang na po. Ang konsiderasyon po ay kusang ibinibigay. Hindi po yan sa pilitan ang konsiderasyon. At nasa sa tao po yun kung siya po ay magbibigay o hindi. Pero, kung aalamin nyo po yung buong istorya, ay sa simula't simula pa nga lamang na sila ay magkita dyan sa inyong, dyan sa pwesto niya, ay nagbigay na po siya ng limpak-limpak na tigpa 500 pesos. Diba? Ano pa bang konsiderasyon ang kailangan? Diba? 500,000? Wow! Napakalaki naman yun, Chong Bobby. Diba? Ang konsiderasyon po, ulitin ko ulit yan po ay kusang ibinibigay ng isang tao. At hindi po yan sa pilitan. Kaya wag niyo pong paulit-ulitin yung konsiderasyon na yon. Hindi po ba? Kung tama po ako, kung mali po ako, di itama niyo po. Pero yun po ang pagkakaalam ko sa konsiderasyon. Hindi po yung sa pilitan, kung sa pong binibigay yon. At nakabase na po yun sa isang tao kung ibibigay niya yung konsiderasyon o hindi. Ganun lang po kasimple yun. Pero ang sabi yun ni Okay. Basel,
ah, that is my channel. At Tama naman. wala akong pinirmahang kontrata sa Tama ulit. kanya. Kahit isang kusing, hindi ko siya bibigyan. Yun lang hindi ko alam kung yun ang sinabi ni Idol Basel, yung kahit ni isang kusing hindi siya bibigyan. Kasi nga from the start pa lang ilang beses na siyang binigyan ni Idol Basel. At ito nga mahirap dito kay Mr. Chang, nandahil nga sa pera ito nga bigla na agad wala ng amnesia. Ay kumbaga nawala na agad ng memory at nagkaroon ng amnesia. Matanda ka talaga oh. Kaya hindi ka makabalik-balik sa Korea dahil sa dami mo yata ng atraso at utang dun Ewan ko lang nasabi ko lang. Yan po ang pag-uusap nila. Ngayon sir, nung mag-reschedule uli si Basel at si Mr. Chang na mag-usap sa harapan nun ng City Hall ng Las Piñas, yung pong respetadong pamilya ho dito sa Las Piñas na pag-utusan Yun na naman po, respetado na naman ang nabanggit nitong si Chong Bobby. Okay. For the second time around, baka magkasundo sila. O para walang, yung magkaayos sila. Sa madali sabi ko, una sir, tumanggi ako. Sabi ko, sir, naman, tatanggi daw kayong ang ginagalang na tao rito sa Las Piñas, tinanggihan niya. Ako pa kayang isa ring dayo dito sa Las Piñas. Kasi sir, from Bicol ako sir. Okay. Hindi ka talaga sa Las Piñas? Hindi po. Pero nanirahan po ako dito ng almost 28 years na. Pero from Bicolo ako. Ang anak ko sir, nag-escape chairman sa barangay namin. Okay. Ang misis ko ho, number 1 kagawad sa Pamplona 3. Ang isa ko naman pong yung naman pong anak ko, nag-escape chairman po sa barangay namin, unopposed. Okay. Kumbaga sa sir, hindi ko naman po pinagmamalaki. Isa rin po kami na sumusunod, law-abiding citizen naman po kami dito sa barangay, sa lungsod ng Las Piñas. Okay. Sa madaling sabi sir, nung pumunta ko kami sir, na si Basel sir ng petsa kung anong oras, pumunta ko kami doon, hindi naman ho siya sinipot. Nakausap niyo ba si Basel nung Hindi ho siya sumipot. Pero nakausap niya before kayo magkita? May kayo Hindi usapan po. na Okay. Hindi, ang nagkausap po si Mr. Chang sa Kasya. Okay, pero nagkausap sila at sinabi pupunta dapat si Basel. Yun po ang sabi sa akin. Mismo po yung taong nag-utos sa akin, nagkausap din po sila na mag-uusap nga si Basel at si Mr. Chang magkikita sa harap ng City Hall. Kaya lang yung respetadong tao ng Las Piñas, hindi na ho sumama. Ako na nga ho yung pinasama. Okay. Ngayon, sa vlog niya sir, nilagay niya na ini-entrap ko raw siya. Sige. Napasama ho tuloy ako. Talaga naman masama ka. Pero nagsimula lang po yun nung isang Pilipinong vlogger, binigyan siya ng 7,500 dahil binlago siya. Ayun si Raymond. Ang nabanggit niya ho doon na, why somebody? Many video making. Don't give me even 100 gibo. No gibo. Tama. Doon ako nagalit si Basel siguro. Si Basel. So yung vlogger na nagbigay ng pera kay Mr. Chang, ang nag-trigger si Mr. Chang para isipin na bakit ako binibigyan ng pera na itong mga to, pero si Basel hindi ako binibigyan ng pera. Tama ba ako? Yes sir. Okay. Doon lang siya sir natauhan na ang pagbablog pala pinagkakakitaan. Okay. Pero siguro dahil wala silang agreement, Chong Bobby, no? Dahil wala silang pinirmahan na papeles, sa tingin ko, ito lang yung sa tingin ko, Chong Bobby, sa tingin mo ba may habol kayo dyan kay Basel? Kasi walang agreement na pinirmahan silang dalawa? Ay, maaari ho, sir. Pero mayroon sir isang abogadong vlogger. Ang vlog niya ho ay Ito na naman si abogadong vlogger, ang lagi niya binabanggit. Batas Natin. Napanood ko yan, si Batas Natin. Ayan, si Attorney Libayan nga ba yun? Tama ba? Basta, parang napanood ko siya isang beses doon sa caption niya na, pero, teka, tapusin natin to.
nagpaliwanag po doon na ang content o ang pagbablog ay dapat equal share. Oh, Equal share. Equal share po kung meron silang kontrata o agreement na pinirmahan, Chong Bobby. Saan ka ba naman nagkita ng ng gano'n na equal share kung wala namang usapan, di ba? oo. Doon lalabas yung konsiderasyon, hindi yung equal share na sinasabi mo na kumbaga dapat hatian sila ng kahit wala agreement o usapan. So konsiderasyon na po yun ng tao, at doon naman po sa konsiderasyon na sinasabi natin palagi, yun po ay nakabase na po sa isang tao kung kusa niyang ibibigay. Kasi konsiderasyon nga po di ba? Pero doon nga po sa konsiderasyon na yon, sa una pa lamang, ito ulitin ko, sa una pa lamang ay malaki na po ang naitulong nito si Idol Basel dito kay Mr. Chang. Di ba, Chong Bobby? Manood ka rin po ng vlog niya, hindi po yung puro satsat ka dun sa live stream na yan na puro naman kasinungalingan at paninira. Yun ang ayon sa niya, sa Kanyang explanation. sa kanyang kaalaman. Oo. Ngayon po, ako po, hindi akala nga ako ng tao, I'm after Rudo sa kinikita ng hinahabol ko. So, hindi ako doon, kung ano-ano ang bash na nangyayari sa amin, na mukha daw kaming pera, hindi sir, gusto. Ayun ako, tapusin muna natin dito mga kapeso. So nasa 58, tayo? 58:49. Ayan, so mag-iisang oras. So ngayon mga kapeso, bibigyan ko lang ng konting to si Chong Bobby. So dito kasi nagpa-blatter sila at ang doon sa pinakahuli po ng video kasi napanood ko ay may hinahabol pa nga ito si Mr. Chang kung bakit nga ito nagpapa-blatter. So ang sinasabi dito ng kanyang interpreter para daw malinis yung pangalan nitong si Mr. Chang. Dahil nga daw dito sa kasinungalingan daw ni Idol Basel. Pero kahit kailan walang sinabing kasinungalingan to sa Idol Basel. 'Di ba? Napakarami po naming milyon na nakakapanood at nakasaksi po ng kanyang kabutihan dito nga po kay Mr. Chang. At dito sinabi rin po ni Mr. Chang na kumbaga hinahabol niya rin kung ano yung dapat na sa kanya. Yung equal share na sinasabi nitong si Chong Bobby Channel, 'di ba? So doon po sa equal share at doon rin po sa napanood ko na ewan ko, hindi ko masyado siguro natapos yung vlog nitong si Batas natin. Kasi disclaimer naman po, hindi naman po tayo kumbaga may alam sa batas o kung ano man. Pero para po sa akin sa paniniwala ko yung equal share na sinasabi dito ay kung wala naman pong agreement at kung wala naman pong usapan o pinirmahan na kontrata, hindi po yun maibibigay. At konsiderasyon na po ng isang tao yon kung gusto niyang ibigay o kusa niyang ibigay at kung magkano ang gusto niyang ibigay doon sa taong kumbaga naghahabol, di ba? Ganun lang naman kasimple yun pero doon nga sa konsiderasyon na yun, ulitin ko po ulit, sa simula't simula pa lamang, hindi pa sila nagkakasama sa vlog, on the spot, nagbigay na po siya ng limpak-limpak na tigpa 500 pesos. So ano pa po bang gusto nyong habulin, Mr. Chang at Chong Bobby, di ba? 500,000. Kaya gusto nyong, kumbaga, tuloy-tuloy pa rin yung nagpa-blatter pa nga kayo at nagbigay pa ng reklamo, di ba? Nakakahiya naman yung ganun, di ba? Nakakahiya po yung ginagawa nyong yan. Di ba? Kahit pa sasabihin nyo sinamahan mo siya nang dahil sa gusto magreklamo, dapat on the spot pa lang kung talagang concerned ka sa dalawang yan na magkaayos, doon pa lang sa inyong bahay, papayuhan mo na yan at bibigyan mo ng magandang advice itong si Mr. Chang. Parang nangyari kasi nabaliktad, parang sulsul pa yung nangyari. Kasi hindi ganyan yung i-action ng isang tao di ba? Hindi ganyan yung kumbaga susugod pa sa barangay para lang magpa-blatter. Kung pinayuhan nyo at binigyan niya ng magandang advice. Ganun lang naman kasimple yun, di ba? Kaya nga namin nasasabi na sinulsulan nyo dahil hindi naman ganyan kaagad ang magiging reaction o aksyon ng isang tao kung binigyan nyo po ng magandang explanation para lumawak po ang kanyang kaisipan at advice po para naman hindi ganyan ang kanyang gawin at malinawagan siya sa lahat ng itinulong ni Idol Basel sa kanya. So ganun lang muna mga kapeso at hindi na natin pahabayin pa to at bukas natin siguro itutuloy dahil sa ngayon nga po ay nahirapan ako mag-vlog dahil may mga anak din po ako at medyo makukulit at maingay po kaya tingnan nyo naman sitwasyon natin mga kapeso. Napakadilim po ng ating kwarto dahil yan po ang ginamit ko dito, yung aking flashlight ng bike. Ayan, flashlight po ng bike ang ating ginamit natin sa ngayon mga kapeso. Yan, kung nakikita nyo po, ayan po yung bike natin at yung flashlight nga po ng bike ang ginamit natin dahil mahina po yung kumbaga yung liwanag ng ilaw, di ba? At sana naman malinawagan din ang isipan nitong si Tanda, ni Chong Bobby, mawalang galang na po,
Sabi ko nga sa inyo, ayaw ko kayong tuluyang mahulog sa bangin, pero gusto ko pa kayong hatakin pa itaas, pero kayo na rin po yung gustong dumulas at magpahulog ng inyong buong pagkatao dyan sa bangin po na sinasabi ko. Ganon din si Mr. Chang, hinatak nyo pa hinatak nyo pa si Mr. Chang na tuluyang mahulog kayong dalawa dyan sa bangin na sinasabi ko. So yun lamang mga kapesot, nagbigay muna tayo ng konting reaksyon at bukas itutuloy po natin yan para maganda naman yung background natin kasi medyo madilim po sa ngayon at ngayon nga po ay yun lamang, nagbigay tayo ng konting reaction mga kapeso. So yun lamang, ingat po kayo palagi and God bless always. Thank you po.